Maayong udto Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Magandang tanghali sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga katutubo sa mga panig ng Pilipinas. Patoplok yung matang budlat ni Palaka. Patoplok guys. Kamusta na ho kayo mga kabisdak? Mainit pa rin ang usapin tungkol sa midterm election. Magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Repli, magandang tanghali ho sa inyo. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Mabuhay po kayo. Abo, siyempre, maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating upload video bawat kada alauna, imidya or alas 2 ng hapon. Abo, siyempre maraming salamat po sa mga nagpa-super thanks sa ating mga upload videos. Thank you so much po sa inyo. Sa mga gustong magpapakulay, super thanks na lang muna. Kukulay din yan. Maraming salamat po Antonio Quezon sa inyong super thanks. Uy, sorry. Maraming salamat po sa inyo. Pilipina M2B, maraming salamat po sa inyong dalawa. Mabuhay po. At sa lahat po ng mga bagong salta sa Bisdak Pilipinas, baka naman ho pwedeng pa-subscribe, pa-share, pa-like at pakipindot ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga sariwang balita na puro katotohanan lamang, walang kasinungalingan. 24 oras. At makisawsaw din po kayo dyan sa inyong mga comment section. Ako, mag-comment po kayo. Sumama po kayo sa diskusyon. Babasahin po natin iyan sa susunod na upload video po natin. Dahil mahalaga ang bawat busis ng mga Pilipino tungkol po sa issue ng lipunan. Okay, patoplok muna guys bago po tayong mag-umpisa sa ating mainit na usapin ngayong tanghali. Ay nais ko po munang basahin yung mga nagkomento, mga ilang nagkomento kagahapon sa ating upload video. Ayon po kay Mario Milana, may dayaan talaga sa eleksyon, halata na. Naman, halatang halata, mata ni George Garcia, budlat na eh. Nakatulog pa ba si George? Ayon naman kay Nico Danio, nalungkot po kami, Sir Bisdak. Hindi kami makapaniwala, lahat ng OFW straight vote. Lahat po talaga, bilib po ako sa mga OFW, kaya nga papalakpakan natin yun. Saludo po sa inyo. Totoo po talaga na vote straight kayo, black voting po kayo mga OFW. Lahat po ng inyong boto po ay nag-black voting, vote straight po kayo. Kayo po ang tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyo. Sabi naman ni Albano Bobby, pinili nila si Bato Bungo kasi mga tahimik din sa Senate hearing. Noong Senate hearing noong kay Tatay Digong, marami pang sana sabihin si Tatay Digong, kaso hindi na daw pinapasalita. Pinili ng Micos Machine. Sabagay, kung nakalusot si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, naku, talagang gugulo dyan sa Senado. Zero corruption, puro death penalty ang panukala. Abaho. Robin Hamito, barang na lang Bisdak. Yawar nila gatol. Para matagam, tol. Alam mo, tol, kung totoo pa lang yung barang, tol, inumpisahan ko na, tol. Promise. Hindi, wala pa naman. Nasaan ba yung mga taga-Sikihor kasi? Uy, kasi, sabi, barang daw, barang. Sa dami ng galit na Pilipino, lalo na taga-Sikihor kay Dayunior, pati kay George, di man na barang yan. Sabi naman, tika lang.
Sabi naman ni Albano Bobby, nakakahiya naman yung mga nanalo na cheater. Hindi dapat nanalo sina Bam Aquino, Kiko Matsing, Lacson, Lapid Soto, Erwin Tolpo. Yung 6 na manalo din dapat sina Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Atty. Jimmy Bondok, Atty. Lambino, Atty. Henlo at Philip Salvador at Doc Mata. Yun nga po yung gusto natin eh. Kaso nga lang, wala, mikos talaga eh. Tapos mga OFW, ito yung binuto natin. Sa susunod, matututo na ho tayo. No? Anyway, yun po yung mga ilang komento sa nakaraan po nating kagahapon na upload video. Patoplok! Kaya sumali sa diskusyon dyan sa comment section, babasahin po natin, random lang, yung inyong boses na talagang mahalaga po talaga ang boses ng bawat Pilipino. Kaya, ano pa ang ating inihintay? Pag-uusapan na po natin ang mainit na usapin ngayon. Tara na! Bisda ka na! Former President Rodrigo Roa Duterte, ang nalaman po ang resulta ngayong eleksyon 2025, abaho, masaya siya, ngunit malungkot. Ayon po mismo yan sa kanyang kapatid na si Bong Duterte. Naman talaga, masaya at may malungkot din. Quadcom natunaw na! Quadcom ni Tambaloslos, ang mga chairman ng Quadcom ng graduate na ho. Hindi pinalad! Pero madali lang din gawan niya ng paraan ni Tambaloslos eh. Tingnan mo si Laila de Lima at si Chel Jokno. Kinuha agad. Mukhang ma-chairman pa yung dalawa sa Quadcom. Animal eh. Usapan din po natin yan, guys. Ito, grabe ho. Sayang naman tong isang sikat na entertainment vlogger. Moto vlog pala, mga kabisdak. Alam ko, kilala nyo po itong si Jawo Motovlog. Nako, nagkaroon po ng election offense at posible umanong makulong ito ng 6 na taon. Dahil sa ginawa ho niya pong pag-content noong mismong eleksyon. Kasi guys, alam mo ho kasi itong mga entertainment vlogger, mga motovlog, kung ano-ano na lang po pinanggagawa nila eh. Basta mga content lang pero hindi po nila inisip na sila po'y nakalabag na po ng batas. Pero ano kaya ang kapalaran niya, mga kababayan ko? Iko-content ko po ito pero hindi para siya ay ibabash, kundi para po sa ating kaalaman, edukasyon, at dapat matuto po lahat ng mga vlogger. Hindi lang po pwede content ng content ka lang eh. Iisipin mo rin kung mapahama ka ba or hindi. Kailangan isipin mo ng naka-1,000 bisis. Ang problema ho itong si Jawo Motovlog na i-upload pa ho niya yung naturang video pero na-delete naman din po niya. Kaso nga lang, kumalat agad. Marami po kasi siyang followers, milyon eh. Kumalat agad at maraming nagbabantay sa kanya na mga kalaban din po siguro niya dyan sa industriya nila. Pagiging motovlog, entertainment, pinakalat. Kaya, ayan, malaki ang problema itong si Jawo Motovlog. Pero humingi po siya ng dispensa. Ang problema dyan, matanggap ba yan ni George Garcia, matang budlat? No. Pag-usapan po natin yan sa dulo, mga kababayan ko. Kaya patoplok po, mga kabisda, unahin na po natin si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan ko. Narito po ang ihahatid na balita ng kanyang kapatid na si Bong Duterte na pumunta po sa Netherlands. Ngayon, naikwento niya kung ano ang nangyayaring resulta ngayong eleksyon. Nakakalungkot dahil malungkot siya na masaya. Hindi siya 100% masaya, mga kababayan ko. Bakit nga ba? Okay, patopla ko. Pakinggan po natin, guys. Sa inyo sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong.
Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya siya. Ano po sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka kang Vice Mayor Bastieren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar also won the congressional seat sa 2nd District. And of course, Congressman Ungab won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya, yung sinabi niyong overwhelming ang victory? Naka-smile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendurso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na nakukuhan, may mga iba na nag-suporta sa kuhan. Pero sabi ko, overall, do not worry because I think, naman, ang support din nila na kay VP Sara. O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado natin kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa akin, you know, with the overall nangyari sa national plan, yung halos natanggal yung mga, alam mo na, yung sa mga buwisit, mga Hawad Committee. So I think yung mga opposition yung iba, I think they will think na, you know, it's about time kung ano yung noon, it cannot go that way. So there's a big chance na ang support will Sara. Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Kinwento ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ayan, nabanggit din sa Quadcom pala. Okay. Malungkot na masaya. Masaya na malungkot. Ang pakiramdam ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yung una, masaya dahil lahat ng kanyang anak, apo, kasama apo, nananalo sa Davao. At kasama siya, landslide victory talaga sa pagka-mayor, kasama si Basti. Talagang masaya dyan si Tatay Digong. Pero sa kabila ho ng kasayahan, meron din kalungkutan. Dahil pag tinignan natin yung sinasabi ni Bong, talagang hindi siya masaya sa resulta ng senatorial race. Oo nga naman, kasi alam mo naman, ano bang bili ni Tatay Digong sa mga Filipino, sa atin, mga Duterte diehard supporters, kaso ang titigas ng ulo ng iba. Pero no talaga, mga DDS na hindi bumoto guys, ng vote street. Mga kilala ko, nasa group chat pa namin, animal. Meron talaga, merong mga Duterte diehard supporters na hindi sumunod sa sinasabi ni Tatay Digong na vote street tayo, black voting tayo. Kung hindi po ninyo iboto yung Duterte 10, ay magkalimutan na tayo. Ngunit, talagang mayroong iba hindi sumusunod. Ang talagang sumunod lang ho ay yung mga OFW, Mindanao, Davao Region, 100% talaga sila vote straight. Kita mo talagang tinambakan ng mga alyansa, mga dilawan, doon sa Mindanao, pati sa mga OFW.
Ang problema, hindi man enough para maiangat ang lahat ng Duterte 10 dahil nagulong ako sa dulo eh. Meron pang mikos, dagdag bawas pa. Kaya nga, ang sabi ko nga sa inyo, mga 5 million to 6 million talaga yan. Tingnan mo yung ano, hindi rin ako nagkakamali. Tingnan mo yung dagdag bawas ni George, yung 26 million ni Kuya Bongo, nagiging 21 million. Mga ganun talaga ang dayaan, posibleng 5 million to 6 million. Eh kung nag-vote street lahat, no? Vote street lahat, black voting lahat, na sinabi nga ni Inday Sara na, kailangan tambakan agad black voting kasi pag hindi nag-black voting, mahahabol tayo ng mga kandidato. Nagiging dagdag bawas. Ito na nga ho yung resulta. Excuse me po. Kasi nga, ang gusto ni Tatay Digong, yung 10 mananalo. Lahat yon makakaupo sa Senado dahil ang gusto niya mangyari, hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pero, lumalabas, panalo pa rin ho tayo. Dahil meron po tayong numero dyan sa Senado na mahihirapan po talagang ma-impeach si Vice President Inday Sara. Kahit magmikos-mikos po itong si Tambaloslos, meron na po tayong 13, di ba? Ay 12, sure, na ayaw po talaga buboto na ma-impeach si Vice President Inday Sara. So yung Duterte Block, 6 po yan. Yung Duterte Block dyan sa Senado. Si Bato, Bongo, Marcolita, Robin Padilla, Aimee Marcos, at saka si yung Camille Villar. No? Duterte Block talaga. 7 nga ho yan eh. Duterte Block talaga. Kasama si Mark Villar. Na mga sure talaga na hindi po iiwanan si Tatay Digong, mga kabisdak. Ito po, tungkol naman po sa Quadcom kasi natuwa si Tatay Digong, lalo na kay Pastor Dila. Talagang hindi ho pinalad yung mga chairman ng Quadcom kasi itong chairman ng Quadcom, ano to eh, 4 sila, kaya nga Quadcom eh, no? Dito naman natuwa si Tatay Digong, talagang natunaw yung Quadcom. 4 na chairman po yan, si Dan Fernandez, di na pinalad. Si Barbers, hindi rin tumakbo, di na rin makabalik yan. Si Paduano, lalo na. Hindi umabot ng kahit ng 1% yung kanyang yung bumoto siya kay Paduano, pero kahit manalo yung Abang Lingkod Party List, di na rin yan makakaupo kasi last term na rin na lang. Ang matitira na lang diyan pati si ang chairman pa sino ba yun? Si Abante. Nilampaso ni Oy. Ang natira na lang yata dyan sa Quadcom, mga kabisdak, si Akop. Ayan. Akop. Talagang durog yung Quadcom. Pero ito, mga kababayan ko, tingnan mo yung Abang Lingkod Party List ni Paduano. Yung bumoto po sa Abang Lingkod Party List, 271,000. Ayon daw sa batas ay kailangan makakuha ng 2% na total vote share ang party list para makakuha ng pwesto. Pero ngayon kasalukuyan po si Paduano, yung Abang Lingkod ay 0.66 lang eh. So malayo, hindi na ho talaga makaupo itong party list ni Paduano. Kaso marami pong mga party list ang gusto ang makakaupo. Totoo lang. Kasi 2% lang naman sa total votes ng eleksyon. Pag maka 2% sila, may isang seat sila. So ito po yung mga update, no? Ito yung mga posibleng magre-representa ng mga party list ngayong 20th Congress. Ang dami pala, animal. Na? Ang dami pala. O mga 50, mga kabisdak. Tingnan mo number 1 na yung Akbayan Party List. 3 seats sila dito, guys.
Itong sila ni grupo ni Jokno ni Malondami, oh. Number 2, Duterte Youth Party List, 3 seats din. So, mukhang mabalanse. Tingog Party List ni Tambaloslos, 2 seats. Yawards. Baka ito yung papalit sa Quadcom. Porpes, 2 seats. ACT-CIS, 1 seat na lang. Yung ACT-CIS kay Tulpok. Ako Bukol Party List, naka 1 seat pala. Yawards. Lusot pa rin pala itong si Saldico. Oswag Ilonggo, 1 seat. Solid North Party, 1 seat. Trabaho, 1 seat. Sibak, 1 seat. PPP. Ito kay Tatay Digong, 1 seat. Senior Citizen, 1 seat din po. Malasakit Bayanihan, 1 seat din. ML kay Laila Disaba, 1 seat. APJ, Pandayan Bayanihan. Si Laila Disaba to sa ML, oo po. Bandayan Bayanihan, 1 seat. Porky, 1 seat. United Senior Citizen, 1 seat. Co-op NATCO, 1 seat. LPGMA, 1 seat din. CWAs, 1 seat. AGAP, 1 seat. Pinoy Workers, 1 seat. Asinso Pinoy, 1 seat. Agimat, 1 seat. TGP, 1 seat. Sagip Party List, kay Kung Marcolita, 1 seat. JP, 1 seat. Kamalayan, 1 seat. Aluna, 1 seat. One Rider Party List, 1 seat din. Puta, makabalik yung si Gutierrez. Asinso Pinoy, 1 seat. Tuloy. Bumalik. Kamang Gagawa, 1 seat. Bicol Saro, 1 seat. ACT-Teacher Party List. Meron pa rin, 1 seat. Tangin na yan, oh. 1 Co-op, 1 seat. Kusog Tausog, 1 seat. KM ngayon na, 1 seat. Abamin, 1 seat. TOCP, 1 seat. Buha, Bagoong Award. Bagong Henerasyon, 1 seat. APIC, 1 seat. Magbubukid, 1 seat. Putang, mga ano to, komunista. Kabataan, meron pa rin, 1 seat. Kabataan Party List, 1 tahanan, 1 seat. Ako, Ilocano, 1 seat. Manila Teachers, 1 seat. Nanay, 1 seat. Damper, 1 seat. SSS, 1 seat. Kapuso, PM, 1 seat. Abang Lingkod. Hindi naman umano yung Abang Lingkod. 0.66%. Mukhang mali itong animal na ito. Na, ang tawag dyan, update na ito. Tignan natin ipagpatuloy. Nandyan yung Abang Lingkod. Pero kahit po manalo yung Abang Lingkod, hindi pa rin po si Paduano ang upo kasi hindi na siya ngayon ang nominado. Parang lampas na siya sa kalendaryo. So, wala yung tuwadkom. Unofficial po yan, ha. Pwede pa po yan magbago. Na pwede pang malaglag yan, mga iba na yan. Kasi ang alam ko, 0.66 lang si Paduano, Yaward. So, wala na yan, talo na yung Abang Lingkod Party List. Kasi 2%, 0.66 pa lang sila. So, medyo malayo-layo. Tingnan po natin yung final na resulta diyan sa party list. Saka mga kabisdak, pambihira po talaga itong mga mainstream media. Matindi ho pa rin ang kanilang black propaganda. Mantakin nyo po, mga kababayan ko, yung mga bulanon ba sa Bohol, merong pinost ang isang mainstream media. Siyempre, patama din to kay Vice President Inday Sara. Ayan, tindi nga eh. Para bang sinabi nila dyan na si Inday Sara wala nang talagang endorsement power. Sabi, all candidates endorsed by Sara Duterte lost in Bohol. Kasi karamihan po doon ng mga kongresista talaga ay pumirma po talaga, halos lahat sila na ma-impeach si Vice President Inday Sara sa Bohol. So alam nyo naman, mga bulanon, mga dagway kwarta din ang mga yan eh. Pero nung sinilip ko nga, totoo nga, no, na yung mga na-endorse ni Vice President Inday Sara na local candidates, talagang natalo.
No, yun pa rin ang binoto ng mga Bulanon. Pero, yung inendorso ni Vice President Inday Sara na senatorial candidates, lahat binoto yon ng mga Bulanon. Siguro doon lang tayo nagkatalo-talo sa local candidates. Kasi marami po talagang mga Bulanon na ang binoto pa rin ay yung mga kongresista at mga gobernador na bumoto ho na kumakalaban sa mga Duterte, lalo na yung umintado. Yung umintado, gobernador man yan ngayon, yung asawa niya, pumirma po yun. Pumirma po yun sa impeachment labang kay Inday Sara. Pero binoto ng mga Bulanon, ambot sa inyo mga sano. Yun siguro yung punto ng Inquirer dito. Nung pinasok ko po, nag-research po ako, ito po yung resulta mga kabisda ko. Ayan. Yung umintado po Aris, yung asawa niya, pumirma ho sa impeachment laban kay Inday Sara. Binoto pa rin ng mga Bulanon. Ang kalaban po ay si Dan Lim. Ayan, medyo tinambakan talaga. Yung Dan Lim kasi dating mayor po yan ng Tagbilaran. Pero hindi ko maintindihan bakit. Ipatuloy natin. Ganito yung nagiging resulta dyan sa Bohol. Bangag country na ba kayo, mga Bulanon? Ito naman, Bisas, yan, panalo rin. Yung panalo si Bisas. Ayan, timbangag din yan. Garcia Gerardo, yan, inendorso. Ay, hindi. Garcia Gerardo, ano yan? LP yan, LP, no? But landslide sila ni ano dyan, umintado eh. Timbangag sila. Pero si Laguna nakalagay, independent po mga kabistak eh. Hindi natuto, mga Bulanon pala. Gusto pala nila ng sumusuporta kay NGWM. Dapat nagpalit po kayo. Ito naman sa, yan, board members ba yan? Tama? Yan naman, Bellamor, Jaime, Abapo. I-play lang natin ng konti guys, umintado no. Ayan. Yung mga nanalo dyan, timbangag lahat. Ayan sila. Ayan o. So mas pinili po nila ng mga Bulanon na ito naman sa congressman. Yan, si Yap o. Si Yap Baba. Ayan, Baba. Ayun, Baba o. Si Yap, yan, nanalo si Yap. Si Chato, natalo si Chato. Yan, puro ano eh. Puro mga timbangag nanalo. Pati ito, umintado. Sus. Wala na. Sa local po, lahat talaga ng mga endorso ni Vice President Inday Sara, natalo. Pero ito naman sa national senatorial candidate po, panalo naman po, tingnan mo naman, Bongo, De La Rosa Bato, Jeme Bundok, Marcolita, Villar, Salvador. Yan talaga. Nag-vote street din sila. Nag-vote street din ang mga Bulanon, Pia Cayetano, Henlo, Rodriguez, Aquino. Puta, nagbam Aquino pa sila. Nagtulpo pa sila. Cayetano, Pia. Pag tiningnan nyo po sa top 12, sa Duterte 10, ang nilaglag po nila si Pastor Kibuloy dyan sa Duterte 10. Pero marami rin bumoto kay Pastor Kibuloy, hindi malayo. Hindi kagaya dun sa nangyayari po kay George Animal 42. Tingnan mo. Ayan, hindi sila nag-vote straight sa Duterte 10. Si Pastor, number 15 si Pastor Kibuloy Number 15 pumasok. Yan po yung sa national. Pag tiningnan mo po, hindi naman Bangag country yung yung Bohol. Ang problema nga lang kasi yung local candidates po kasi, siguro, laki ng bigayan, no? Laki ng bigayan, kaya ang local, pinoto nilang local, timbangag. Pero sa national, majority po talaga Team Duterte. Si Pastor Kibuloy, number 15, at least, binoto pa rin si Pastor. Hindi kagaya doon sa
pinakatutal talaga, number 42 Micos. Anyway, ganun ho talaga. May nananalo, may natatalo. Pero at least, hindi po tuluyang nalaglag si Pastor Kibuloy dyan sa Bohol. So, number 15. So, yung local lang yung problema. Pero yung senatorial candidate, talagang Team PDP po, hindi Team Bangag. Sana pinalitan nyo na ho yung mga pumirma kay Inday Sara dyan, mga kongresista, na ma-impeach. Ba't binoto nyo pa? Ambot sa inyong mga sano. Ay, patablok guys! Ito, pupunta po tayo ngayon mga kabisdak dito sa isang napaka-controversial na motovlog. Isang vlogger na si Jawo. Grabe siguro ako sa akin, hindi naman ho siguro niya sinadyaho ito. Hindi lang niya talaga siguro alam ang batas. Kaso nga lang, nai-upload na napag-usapan na, kumalat na, mantakin mo po yung million followers po. Ako sa akin si Jawo dumadaan naman yan sa wall ko. Maayos naman din yung mga content niya, namimigay ng helmet sa mga motorista, na mga sira yung helmet, namimigay ng pira. Yan yung content nila May tindahan sila ng helmet, pag may pumasok doon ng mga riders, pinapatawad, minsan libre pa nga. Maganda naman yung content niya. Matino naman yung content creator na ito at wala siyang naagrabyado na mga Filipino. Ang problema nga lang, nagkamali siya dito sa pag-content patungkol po sa eleksyon 2025. Kaya mas maganda na siguro yung mga entertainment vlogger, kasi entertainment man talaga kayo, doon na lang kayo mag-focus sa entertainment. Tapos pag motovlog ka, doon na lang po kayo mag-focus sa motovlog. Kasi iba sa politics Talagang kailangan meron kang kaunting alam sa batas. Kasi pag wala kang kaunting alam na batas sa politics, baka po'y mapahama ka lang sa inyong ginagawa. Kagaya po itong si Jawo Motovlog. Alam ko sa inyo po, marami pong nakasunod sa kanya dito mga kababayan ko. Again, disclaimer hindi po natin ito pinag-usapan para i-bash po itong si Jawo. Kundi ito ay information dissemination, edukasyon, na dapat matuto ang mga Pilipino. Huwag lang hala ng hala. Lalo na po yung mga vlogger dahil may mga camera, cellphone na tayo. Bibidyo mo lang, okay na, content na. Pero isipin nyo po kung ikayo ba'y mapahamak sa content ninyo. Lalo na ngayon, eleksyon, napakainit. Nako! Ito si Jawo Motovlog. Meron pong followers sa Facebook na 9.2 million. Tama? 9.2 million. I think sa YouTube, million din ang kanyang followers. Meron pang ibang social media, million din po. Kaso ang problema, malaki ang kanyang pagkakamaling ginawa dito. Naintindihan ko dito si Jawo, parang ang gusto niyang mangyari ay parang guide ba sa mga botante kung paano ka bumoto. Ang problema, mali. Merong mga ipinagbabawal na kanyang nakuha, especially na kumuha po siya ng video sa loob ng presinto. Pati pagpapakain niya ng kanyang baluta ay binidyo niya. Mula umpisa, pagbuto hanggang dulo, ay nai-content niya. Viral nga guys agad. Isipin mo, 5 minutes pag-upload niya, kumalat agad. Na-delete niya, kaso kumalat na. Ito po mga kababayan ko, meron pa akong i-play na video. Konti lang para hindi po ako ma-copyright mga kabisa kasi na-content naman ito ng ng mga entertainment vlogger. Tanggalan ko lang ng audio para hindi pa ako ma-copyright. Mga 9 seconds lang. Para maipakita ko po sa inyo yung ginawa niya. Pero yung kabuuang video, i-search nyo na lang po sa Facebook. Mga almost 4 minutes yan Pagbaba niya sa tricycle, pagpunta niya doon sa presinto, pagbuto, lahat nakabidyo.
O ito po yan. Yan yung mga footage, pagpapakain niya sa makina, binidyohan din po niya eh. Ipinagbabawal po yan. Ayan po. Konti lang para hindi tayo makapiright kasi mga entertainment vlogger ni Mal pa naman yan, mga pirate pa naman yan. No. Ayan po yung ginawa ni Jawo. Mga almost 4 minutes po yan. Pagdating niya, pakaway-kaway sa mga nagbabantay doon ng mga guro, election officers, tapos naka-video. Ang isa sa problema din po yan, hindi ko lang po ito sinisisi si Jawo kasi nga, bakit pinayagan ho ito ng election officer si Jawo na mag-video? Hanggang sa pagboto niya, no, hinayaan ito. Yan si Jawo. Okay. Ipinagbabawal po yan mga kababayan yung pagkuha ng video sa loob ng presinto habang ikaw ay bumuboto. At isang masalimuot na nangyayari kay Jawo, in-upload niya yung video sa kanyang social media at kumalat po. Pag kumalat na, saka pa niya naisip, mali yung ginawa niya. Ba't niya pa in-upload? Pero na-delete. Ito po yung mga kababayan ko, ito po yung batas na Omnibus Election Code na pinagbabawal ho talaga yung ginawa ni Jawo, mga kababayan ko. Sana po matuto ho tayo dito, mga entertainment vlogger. As per Comelec Resolution number 11076, ang batasang pambansa 881, taking pictures or recording videos inside the voting precinct is strictly prohibited during election day. This includes taking photos of your ballot or filming while inside the polling area, even if it's just for social media. Nako. Ito po yun. Again, no picture taking or video recording inside the voting precinct during election day. Ito po yung penalties for violation. Imprisonment ranging from 1 to 6 years, perpetual disqualification from holding public office, loss of the right to vote. Ang masaklap po nito, hindi ka na makakabuto sa susunod na eleksyon. At posible ka pang makulong ng 1 taon at 6 na taon. Kaya matuto po tayo mga kababayan ko. Tapos ipinost pa sa social media. Ako naintindihan ko yung point ng vlog niya. Parang ginaguide niya yung mga viewers niya kung paano buboto. Lalo na po sa mga first-time voters. Kaso ang problema, bawal po talaga yan na kumuha ka ng video sa loob ng presinto at picture. At posible kang makulong ng 1 taon hanggang 6 na taon. Yay. Kaya dapat matuto ka dito, Jawo. Ewan ko kung anong gagawin ni Jawo dito dahil kumalat naman. Dapat inisip nyo ng marami. Makakalusot kaya ito? Ignorance of the law, excuses no one. Ang tanong, papatawarin kaya ito ni George Garcia? Dahil naglabas po siya ng suri ba? Naglabas po siya ng suri. Ang sabi niya dyan, so tol, kahit maglabas ka ng suri tol, kung talagang nagkakamali ka talaga, wala ka magagawa. Panagutan mo talaga yung penalties dyan. Sayang. Sabi ni Jawo Motovlog, magandang hapon po. Una sa lahat, gusto ko lang po muna humingi ng paumanhin kung may nalabag ako regarding doon sa deleted video ko last May 12 election day. May nalabag ka talaga, sir? Kasi bawal ho talaga yon. Na-delete ko siya after 5 minutes ng pag-upload ko.
nung nakita kong madaming nagsasabing i-take down yung video kasi bawal daw, on my side naman po, bakit nagawa ko yung video na yon is, ito yon. Dahil nakikita ko naman sa mga news or social media madalas, ipinapakita nila yung mga bumuboto. Kasi sa ibang media na may sikat na personalidad, may kuha rin sila pictures and video as long na hindi nila pinapakita yung mismong boto or ng botante. Kaya inisip ko na ituloy yung video which is nagkamali ako. Pero ayun na nga po, kung mali po ako, I take full responsibility, wala po akong sinisisi. At harap po ako kung ano man ang magiging kalabasan ng ginawa ko. Ako po ay kababaang loob na humingi po ng paumanhin at wala akong intensyon na masama at baliwalain o labagin ang kasagraduhan ng boto. Salamat at pasensya po. Ano talaga, parang hindi niya ho talaga totally alam yung kanyang ginawa. Basta lang, nag-content po siya. Siguro, ang gawin mo dyan, Jao, huwag ka na lang mag-post dyan sa social media. Pumunta ka na lang sa Kumilik. Ikaw mismo yung humingi ng tawad kay George Garcia na budlat ang mata. Mag-ingat ka lang, baka pirahan ka. Aminin mo, honest mistake. Aminin mo na lang na nagkamali ka, humingi ka ng paumanin. Kasi ang problema, kung merong personalidad na interesado kang pabagsakin ka diyan sa social media mo dahil milyon-milyon ang followers mo, baka yun ang magrereklamo against sa'yo. Yan ang nakakatakot dyan. Lalo na po, maraming mga entertainment vlogger na binabash itong si Jao. Grabe, akala mo mga perfecto yung mga animal. Eh. Lalo na yung si Makagago. Grabe, talagang binabaon nila dito si Jao. Akala mo naman, itong si Makagago, maayos din na vlogger. Yan, mga anti-Duterte yan, si Makagago. Pero kung ako kay Jao, sana matuto si Jao dito. At hindi lang si Jao, lahat ng mga entertainment vlogger, motovlogger, mag-ingat po kayo mga content creator sa inyong mga content. Ito, maliwanag na paglabag. So, pinaka-best advice ko dito kay Jao, unahan mo na, pumunta ka sa Kumilik. Kasi pag hindi mo to gagawin, parang palampasin mo lang dahil nag-post ka na sa social media at hindi ka humingi mismo personal ng paumanhin sa Kumilik, ay baka matuluyan ka talagang makulong, Jao. Kagawin, pinaka-best advice ko, dumulog ka na sa Kumilik, huwag ka dyan mag-post sa social media, ipaliwanag mo na hindi ka aware na bawal pala ito. Humingi ka ng tawad, lumuhod ka kay George. Yan lang naman kasi mantakin mo yung 6 na taon makulong ka tapos hindi ka na makakaboto sa susunod na eleksyon. Excited pa naman siya dyan sa video na yan na bumoto. Sa mga gusto pong makapanood ng video niya na buo, panoorin nyo na lang sa Facebook. Hindi ko lang maipi-play dito kasi mamaya copyright yan. Baka i-down tayo ni Makagago. Makagago pa naman kumuha yan una. Siya nag-viral po. Kagabi, I think kagabi. Pinapakalat nila ng pinapakalat yan eh. Nalagang dinudurog nila si Jao. Ay sana magiging silbi po ito sa inyo, Jao. Ayos naman ang content mo na nakatulong ka sa mga riders, sa mga nangangailangan. Dumadaan sa Wulco, mabait itong taong ito. Lumalaban po ito ng patas. Kaya ang gawin mo na lang, pumunta ka na sa Kumilik, tol. Huwag mo nang hintayin na birahin ka ng birahin ng mga bashers mo. Baka iyan pa ang makapag-trigger na ikaw ay kasuhan ng Kumilik at tuluyan kang ipakulong. Pumunta ka na kaagad dahil, nako, maraming inggit sa'yo. Nag-usapan lang po natin ito sa Bisdak Pilipinas for information dissemination. At humingi ng tawag si Jao, iwan ko po kung papatawarin ba yan ni George Garcia. Kasi meron talagang paglabag. Anyway, mabuhay po tayong mga Pilipino sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas. Pa-subscribe, pa-like, pa-share, at pakipindot po ang inyong notification bell. At naman, sa mga gusto pong magkomento po kayo.
dahil babasahin ko po yan sa susunod na upload video po natin mga kababayan. Sa mga gusto mong magpakulay po kayo. Hindi, super thanks po yan. Hindi po yan mga super chat. Mga super thanks, kukulay din yan eh. Maraming salamat po. Again, si Tatay Digong masaya dahil nanalo po siya sa Davao at kanyang mga apo at anak. At Duterte country pa rin ang Davao. Malungkot dahil hindi po siya satisfy sa senatorial race mga kababayan ko. Kaya ano po ating hinintay mga kababayan ko? Mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang hapon. Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat sa iyo po mamaya 8:30 ng gabi. Bye-bye!